In all I do, I honor you. Amen. So, purihin po ang ating Panginoon sapagkat since na tayo po ay pinagpala ng Diyos ng kanyang kapahayagan, ay nakita po natin ang kahalagahan ng kanyang pagkapili at pagkatawag sa atin. Amen. So, purihin po ang ating Panginoon. Gusto ko po munang magbukas ng dalawang talata. Ito po ay sa Revelation chapter 1, verse 3 to Revelation chapter 1, verse 3, then Revelation 22, verse 18. So, sabi pong ganito sa Revelation 1:3, Blessed is he that readeth, and they that hear the word of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Okay, sabi po sa Tagalog, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. So sabi po dito sa Revelation 22 verse 18, For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Sabi po sa Tagalog, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdag na din naman siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Naway patuloy pong maluwalhati at madakila ang ating Panginoon sa pagkabasa ng talatang ito. Samahan niyo po ako manalangin. Aming Diyos, dakilang Amang kataas-taasan, sa pagkakataong ito, muli ka naming itinataas bilang pagkilala at pagpapasalamat sa iyong kadakilaan na inyo po, Panginoon, pong ipinapahayag sa huling kapanahunan. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo nga po ang nagkukontrol sa lahat ng bagay, sa mga kapanahunan at kaganapan, Panginoon, sa mundong aming ginagalawan. At sa oras na ito, Panginoon, muli ay hinihiling namin ang inyong pakikipag-isa sa amin, Panginoon, sa dakong ito, upang kung papaanong kami, Panginoon, ay nangangailangan na yung kapahayagan, kami nga, Panginoon, ay magsitanggap ng iyong pong biyayang ito, Panginoon. Pagpalain po sila mga naririto, maging sila po na ngayon po ay nakakapag-view sa aming gawain, Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na gumawang makapangyarihan sa kanilang mga buhay. At ako, Panginoon, bilang iyong lingkod at alipin, kinikilala ko po ang iyong autoridad sa aming pong pagtitipong ito. Kung kaya, Ama, pahiran mo ang labi ng iyong lingkod, ipahintulot mo, Ama, na sa aming pong patuloy na pakikinig at pakikipagtipan sa iyong presensya, sa iyong salita, at sa iyong pangalan, O Diyos, ay hayaan mo patuloy kaming lumago sa iyong katotohanan. Pagpalain, Panginoon, ang dakong ito, palaganapin ang kaluwalhatian mo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito pong aming dalangin in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So, purihin pong ating Panginoon. Ang ating pong topic po ngayon ay about the word of prophecy in connection with curses and blessing. So, ito po yung tatawag na propesya, no? Na meron daw pong kaugnayan sa mga sumpa at mga pagpapala, no? Kaya dito po mabibigyan po natin ito ng kaukulang pag-unawa sapagkat marami po na mga nagsasabing mananampalataya pero hindi po sila masyadong aware sa kung ano po yung mga natala sa Biblia na maraming hindi nakakaunawa ay naka-curse na pala sila, no, dahil po kasi written po ito, no, ito po ay naipahayag at the same time naisulat, no, details by details. At alam naman po natin na ang salita ng Panginoon ay nagtutuwid, nagtatama ng mga kamalian. Amen. So, for the meantime, ay magbibigay po muna tayo ng update sa ating pong nakaraang gawain ng nakaraang Wednesday. Ang ating pong topic last Wednesday is about desire
the sincere milk of the word o yung pagkakaroon ng pagnanasa sa sinsirong gatas ng salita. So, dito po sa ating pong Bible reading, dalawa lamang po itong verses sa 1 Peter chapter 2 verse 1 up to verse 2. Ang sabi pong ganito, as newborn babes desire the sincere milk of the word rather. So, ito po mga kapatid sa Panginoon, hinalintulad po tayo ni Paul na parang mga bagong silang ng mga sanggol. So, bakit kamo? Kasi ang bagong silang na sanggol, ito po ay nangangailangan ng sariwang gatas ng ina. Okay? Sapagkat ito po ang bubuhay sa kanya. Di ba? Yung gatas na ito. At kung ating pong makikita po, sabi the sincere milk of the word. So, in other words, ito po, in other term, ito po ay, sabi ngayon, pure, purong gatas, ng salita. So, ito po ay kumakatawan sa tinatawag na unadulterated word. Yung kapahayagan o ang salita, sorry po, salita na hindi mapangalunya sapagkat kagaya po ng ating pong nabasa kaganina na ang salita po ay kinakailangan na wag madagdagan, no? At sabi nga sapagkat sabi idadagdag ng Diyos yung mga nakalagay na mga plagues o yung mga tatawag na mga sakuna no sa taong yaon na ang sino mong magdagdag. So, tingnan po natin. Then, sabi, that you may grow thereby. Verse 3, if so be ye have tested that the Lord is gracious. So, dito daw po, pag ating pong nalasap ang purong kapahayagan na ito, tayo daw po ay lalago. In other words, talaga pong magkakaroon tayo ng malinaw na pagkakakilala. No, kasi pag sinabing paglago po sa salita, ito po yung malinaw na pagkakaunawa sa mga dapat ng kapahayagan. Dahil ito po yung tatawag na paglago. Hindi po yung paglago na maraming mga verses na kabisado, na na-memorize na verses, pero hindi po kailangan ng Lord yung pag-memorize. Kasi ang ating Panginoon, ang nais niya, ma-experience po natin yung salita. Di ba? Maranasan po natin ang kanyang salita, hindi po ma-memorize. Kasi kahit po ang isang tao ay memorize niya from Genesis to Revelation, kung wala naman pong application o walang buhay sa kanyang ugali, sa kanyang pagkilos, sa kanyang pananalita, sa kanyang desisyon, ay sabi nga, ito po ay walang kabuluhan. No? Kaya nga, faith, something hope for, sabi nga no? Ito isang bagay na inaasahan po natin. Amen po ba? Na hindi natin nakikita, subalit ito po ay bukal at buhay na gumaganap sa ating pong mga sinasampalataya ng kapahayagan. Tandaan po natin, ang kapahayagan, hindi po natin ito mararanasan kung hindi po natin ito tinatanggap. Kaya napakahalaga po mga kapatid, yung tatawag na matapos nating marinig, matapos nating maunawaan, ay ang tinatawag na pagtanggap sa kapahayagang ito. Amen? Sapagkat napaka-importante po ng pagtanggap ng salita ng ating Panginoon sapagkat yung po mismo ay ang kaisipan at ang nature ng Diyos. Yung word ay kaisipan mismo ito ng ating Panginoon. At wala pong ibang bagay na mag-stand out sa huling kapanahunan, kundi ang salita ng ating Panginoon. Ulitin po natin, hindi po kailangan ng Diyos ang relihiyon. Hindi kailangan ng Diyos kung saan tayo ipinanganak, kung anong inaatinan po nating gawain. Amen? Ang hinahanap po niya ay kung paano natin nadidevelop ang ating pananampalataya sa bawat mga salitang ating napapakinggan at nauunawaan. Di po ba? So kaya napakahalaga po para sa atin po mga kapatid na
ma-experience po natin ang bawat detalye ng kapahayagan sapagkat ito po ang pagkain, no, ng ating pananampalataya. Amen? Ito po yung pagkain ng ating pong buhay. Spiritual life po natin ito. Amen? And then, sabi, if so be ye have tested that the Lord is gracious. So, pag once na lumago tayo sa pagkakaunawa, ay dito natin ma-experience, malalasap, no? Matatamasa, in other words, sa Tagalog, yung biyaya ng ating Panginoon. Amen? Okay, so, sabi po dito sa ating pong mag-open po ako ng highlights na quotation, no? Still have to take the milk, sincere milk of the gospel when you should be strong and eaten meat. So, tingnan po natin mga kapatid sa Panginoon. Still pa rin, nananatili po talaga na kailangan po natin ang gatas, no? Yung sincere milk of the gospel. So, ito po yung tinatawag na may kaugnayan talaga sa kanyang pagkilos, no? Kasi alam naman po natin, yung Police Virgin, kaya po sila hindi nakapasok. Although sila po ay merong word, right? Although na meron po silang hawak na na lampstand. Subalit, yung sabi nga, no, yung revelation o ang kapahayagang ito, yung nilalaman ng kapahayagan ay hindi po nila taglay. Bakit kamo? Kasi yung Holy Ghost po, no, ito po yung ulitin po natin kasi kaya po natin ito patuloy pong minimension sapagkat napakahalaga po na hanggang tumatak sa ating isipan kung gaano po kahalaga yung pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay, no? Okay, so sabi nga na, no, sincere milk of the gospel when you should be strong and eaten meat, right? So, dito daw po ay habang kumakain tayo, no, ng salita na walang daya, no? Tayo daw po ay lalakas, no? At hanggang tayo daw po ay makakain ng sabi ng meat. Alam niyo po yung karne. Meron pong terminology si Brother Branham, ang ating propeta, na sabi gano'n, strong meat of the hour. So, pag sinabing strong meat of the hour, ito po yung malalim, matigas na pagkain. Ibig sabihin, ito po yung nakatalaga para po sa nobya. No? Hindi po lahat kasi, sorry po, hindi po lahat talaga ay tatanggap, no, ng kapahayagang ito sapagkat mayroon po itong purpose, mayroon pong subject, person, no, individual po ang message of the hour. Kaya nga, kagaya ng ating mga natatalakay, yung salvation at saka yung redemption, dalawang kumikilos po ito sa huling kapanahunan. Ang redemption ay para po sa mga dadaluyan ng kapahayagan, yung kaisipan ng ating Panginoon, yung revelation ng ating Panginoon, at salvation sa mga taong nakakagawa ng mabubuti sa bahagi ng nobya. Okay. Another one, when we see that God does and His great mighty workings, His work vindicated, we should be big and burly. The reason Jesus known all things, cause He was Word before was flesh. Then we become the Word. So kaya kapatid sa Panginoon, no, ang isang layunin po talaga ng ating Panginoon, ano, yung kanyang tinatawag na dakilang makapangyarihang pagkilos, ano, ito po ay masusumpungan natin sa kanyang salita. Right? So, kaya nga po, mailalarawan po talaga. Pero, make it sure na ito po vindicated word. Amen? Kaya nga po, na-mention na unadulterated word. Kaya po na-mention sapagkat why? Sapagkat meron pong adulterated word. Meron pong mga salitang mapangalong niya. Why? Sa huling kapanahunan, alam naman po natin, ay talaga pong may massive na pagsunod sa tinatawag na mga tradisyon, no, kagaya ng ating pong ng ating panahon ngayon, no, sa araw na ito na November 1 ay maraming gumaganap sa tradisyong ito na
dumadalaw sa mga patay. Wala namang problema po na yung dalawin yung ating mga mahal sa buhay. Wala pong problema po yun. Si Jesus nga, dinalaw nga na mga ano. Pero hindi po ilalagay sa tinatawag na foundation ng tradition. Right? Kasi sila po, nag-declare po sila na ganito, All Souls Day. Then, kinabukasan, All Saints Day. So, dito po ay tao na lang po ang naglagay. Wala naman po kasi sa Biblia na All Souls Days, no? At saka All Saint Days, no? Wala naman po sa Biblia. So, kaya mga kapatid, ulitin po natin, ang Diyos sa katauhan ni Jesus Christ ay makakayag na muli sa kanyang pagbabalik at ang kanya pong gagampanan sa ikalawang pagbabalik niya is to catch the bride, di ba? Upang sabi nga for the rapture, right, no? Sa pag-agaw. Kung kaya sabi ganon, ang dadatnan ng ating Panginoon, kinakailangan sabi without wrinkle and spot, no? Kaya nga talagang righteousness talaga ang naka-label sa nobya. Pag sinabing righteousness, pagiging matuwid, sapagkat yung pupuntahan, sabi ni Brother Branham kasi, no? Perfect people for a perfect place, sabi ni Brother Branham, no? Isang perfectong tao sa isang perfectong lugar. So, hindi naman kasi po pwede na na pagbalik niya, doon tayo ayusin. Hindi. Pagbalik niya dito, nakaprepare na lahat, no? At ngayon, nakikita po natin talaga yung kapanahonang ito na napakalapit na po, no? Kaya nga, all the way na po ito hanggang sa pinakadulong-dulo ng kwento ng huling kapanahonang ito, yung Laodicean Church Age. So pagkatapos ng Laodicean Church Age, alalahanin po natin, ito po ay in between ng tinatawag na 6 seals and 7 seals. Nasa pagitan po yon, sapagkat ang kabuuhan ng Laodicean Church Age ay ang kaganapan po ng huling kapanahonang ito. Ito po ang uma-address sa tinatawag na bride age, then rapture, then yung tinatawag po na reign of the Antichrist, then yung the appearance of Moses and Elijah, amen? And then after that, mararapture na naman ito si Moses and Elijah, and after that po ay ang tinatawag na Great Tribulation. So, pag sinabing Great Tribulation, ulitin po natin mga kapatid sa Panginoon sa mensahe, pati po yung mga Antichrist, dadaanan po yun. Kasi ang Great Tribulation para sa lahat ng mga left behind. Whether you are Christian, non-Christian, kasi pagdating ng panahon, walang mag-stand out na relihiyon. No? Kasi doon sa langit, kapatid, sa White Throne God Judgment, makinig tayo, sa White Throne Judgment, wala na po doong Muslim, wala na pong Kristiyano, wala na pong Judaism. Right? Kasi tatlo yan yung stand out na religion dito sa mundong ito. Christianity, Judaism, and Islam. Tatlo lang po yan. No? Kasi yung mga Catholic, yung mga Baptist, Methodist, nakasama na po yun doon sa tinatawag na Christianity. Basta't ang isa pong relihiyon ay naniniwala sa ating Panginoon, whether Catholic or ano pa po mga denomination, pasok po yan sa Christianity. Subalit, ulitin po natin, no, wala po sa tatlong ito, wala po doon, wala pong mananatili doon na nobya sa tatlo na ito. Right? Sapagkat yung nobya, aalis at aalis. Whether Islam, whether Christian, or Judaism, right? So, ano man po, kasi wala pong identification ng relihiyon sa nobya. Basta ang sinabi po, i-mention po doon, mga kapatid sa Panginoon, ay galing sa many nations sa iba't ibang bansa ito, yung nobya. Diba? Ulitin po natin, once na ang isang tao po ay nakwiken, kung ano po ang relihiyon niya, whether Christian, Muslim, or Judaism, aalis siya doon sapagkat maiintindihan niya ang kahalagahan ng mensahe sa huling panahon na hindi po nababahiran,
ng tradisyon, kultura, at relihiyon. Right? So, ito po yun. Okay, let's continue. Sabi ganun, no? The reason Jesus know all things, because He was Word before He was flesh. So, kaya nga, He is all-knowing God. Right? Alam niya lahat ng bagay. No? Si Jesus Christ. No? At siya po kasi ang tinatawag na salita bago pa po magkaroon ng mga laman, kwento ng physical na katawan, siya na po yung salita. Pero kung inyo pong malalaman kasi meron siyang sinabi sa sa Bible, alam niyo po yung hindi po siya ng babae na may sakit na almost 12 years na dinudugo. Di ba? Sabi niya, sinong humuwi po sa akin? Alam niya yun. Di ba? Pero na-mention niya yun upang magpa-identify itong babae. Alam niya yun kasi alam niya ngayon lahat eh. Right? Di ba? Oh. So, kaya nga dito, marirecognize talaga natin na sabi nga, the Word become flesh and dwell among us. Sino yun? Yung Word, yung Berbo, ang ating Panginoong Kristo. Amen? Siya po yung Berbo. Okay, sabi yan. Then, He become the Word. Okay, so malinaw po mga kapatid sa ating Panginoon na siya po ay ang salita noong paman bago siya maging katawan. At ang katawan niya ay hindi po composed ng babae at lalaki. Yan po ang ating pong tandaan mga kapatid sa Panginoon. Hindi po basta-basta tao po si Jesus sapagkat ang tao kagaya natin, meron tayong nanay at tatay. Yun po yung tao. At ang ating gene ay gene of man. Galing sa tao ang ating lahi, yung ating dugo. Galing po sa ating mga magulang. At yung ating mga magulang, meron pong pinagmulang mga ninuno. At lahat ng mga ninuno natin, lahat po sila yung makasalanan. Di ba? Praise God, sapagkat sa ating pong kondisyon ngayon, di ba? Ang ating pong gene of man na taglay-taglay ay binayaran na ng Panginoon through crucifixion, right? At tayo po ngayon ay na-identify as a gene of God. Why? Because yung seed, the original seed is the Word. At ang Word ay sumasa atin. Kaya God in us. Because we are the epistle of Christ. Tayo po yung sulat. Pag sinabing sulat, tayo po yung kapahayagan. Tayo po yung salita. Di ba? Tayo yung sulat ni Kristo na nakakayag, no? Sa mga tao. Kaya nga, tayo po, sabi nga no? Then, we become the Word. No? Tayo naman daw po ay magiging salita. Why? Sapagkat ang pagkatawag niya sa atin through the Word. Right? Kaya niya tayo tinawag through the Word sapagkat dais niya tayong ipanauli sa salita. Yeah? Amen? Kaya nga po, lahat po tayo na bahagi po ng mensahe sa huling kapanahunan, ma-identify po talaga tayo sa kung ano yung laman, kung papaano natin nare-recognize yung mga mensaheng ito, yung mga revelation ng ating Panginoon, no? Kasi ulitin po natin, napakarami po mga denomination ang nagkakaroon po ng tatawag na seminars through eschatology, right? Subalit, ang kagaya ng ating pagkakaunawa, kailanman wala pong temporal ang pwedeng makakilala, makaunawa ng kaisipan ng Diyos. Right? So ito, isa sa mga napopost ko natin yan. Walang temporal, walang sex birth na tao ang pwede. Sorry po. Walang sex birth, walang ipinanganak, no? Sa mundong ito na galing sa babae at lalaki na mayroong karapatang makakilala ng kaisipan ng Diyos. Sapagkat ang kaisipan ng Diyos ay eternal. Siya yung makapangyarihan sa lahat. At ang makakaunawa lang yan ay yung kanyang nilapatan
ng kanyang binhi. Di ba? Ito po yung katotohanan. No, kahit gaano po kaganda, kahit parang parang fair na fair pa yung kanilang explanation sa gamit yung tinatawag na ideology, man-made ideology na kanilang matrice, yung pinagmula ng Israel, kung kailan babalik ang ating Panginoon, kahit gaano po ito ma-identify ng isang tao, no? Ang ina-acknowledge ng ating Panginoon ay yung tinatawag na mayroong pahid, right? At yung pahid na ito yung acceptable sa ating Panginoon, 'di ba? Ito yung tinatanggap ng ating Panginoon, yung kanyang salita na sinasamahan ng kanyang presensya. Kasi lahat ng tao po pwedeng makapag-preach sa mga streets, no? Sa mga gymnasium or sa mga tinatawag na crusades. So lahat po pwede mag-preach, right? Pero ulitin po natin yung stand out po sa huling kapanahonan ay yung kanyang sinasamahan, no? Na vindicated word, sinasabi nga. Okay, another one. Okay, so sabi, here we are formed to the word image. Okay, kaya nga dito malinaw, no? Here we are formed, sabi ganun, to the word image. Pinuporma talaga tayo. Ito nga talaga yung dinedevelop tayo ng ating Panginoon sa kanyang salita. Na although yung ating physical na katawang ito ay nakakadama rin ng mga pagkapagod, diba? Kasi andito pa rin tayo sa wala naman po. Sabi nga, let's face the truth. Andito pa tayo, nakatungtong pa tayo sa lupa. So kaya we are not exempted sa karamdaman, kahirapan, no? Sa mga kapighatian, kaya mga sabi nga yung mga yung minor tribulation na ating napapakinggan na nararanasan, 'di ba? Yan po ay dahil po sa ating pong taglay na pisikal. Pero ulitin po natin mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, we are now seated in heavenly places. Tayo ngayon ay mga nakaluklok na sa kalangitan. Right? Bakit kamo? Kasi since na tayo po ay na-recognize sa mensahe sa huling panahon, on that time, tayo po ay kanyang tinatakan. Sabi nga, no? Tayo po ay kanya pong sinelyuhan ng kanyang presensya. At yung ating taglay-taglay na pag-aari buwas sa ating Panginoon, which is the theophany body, which is the eternal body, the glorified body, yun po yung nandoon. So, sabi ni Brother Branham, this is the negative us. This body is the negative us. Right? Itong katawang ito ay ang negatibong tayo. No, hindi ito yung pupunta sa langit na ganito yung tsura. Hindi ito. Kaya nga, kinakailangan, sabi yung pangdamit, pangkasal. Di ba? Kaya yung parable po ng ating Panginoon, no, sa invitation niya doon sa isang handaan, di ba? Nilapitan niya, sabi mga kaibigan, bakit hindi kayo nakadamit pangkasal? O, di ba? So doon pa lang mare-recognize mo merong standard na kasuotan sa langit. Hindi itong kasuotan ito na po pwedeng mamantsahan. Hindi. Kundi yung po ay nandoon na. Di ba? Kaya nga sabi nga, we are in the mind, the thoughts of God before the foundation of the world. Nasa isipan na tayo. Dati pa man, noong pa man, we are predestinated by the Lord. No? Okay. So, itinalaga na tayo ng ating Panginoon before the foundation of the world. Kilala niya na kung sino ang mga itinakda niyang magbibigay ng glory sa Kanya. Tandaan niyo po yan. Di ba? Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon. Di ba? Di ba? Ay makakapasok. Ibig sabihin po ito, ang linaw-linaw po, hindi lahat ng nagsiserve sa Panginoon, di ba, ay makakapasok. Kundi yung mga itinakda ng ating Panginoon, sabi ng ating Panginoon, no, libang ibigay siya sa akin ng Ama. So, ang kumpirmasyon
ng pagiging Kristiyano ay nakasalalay sa kalooban ng Ama. At yung ating amang sinasabi na si Elohim, which is the great existing one, right? Siya po yung mayroong pagkakakilala sa lahat ng kanyang pag-aari sa mundong ito. 'Di ba na pag-aralan po natin, sabi, you are the light of the world. So, ako po naniniwala na meron pong taglay tayong liwanag na totoo. At ang liwanag po natin na yon ay ang kapahayagan niya. Right? Sabi niya, you are the light of the world. Your word is the light of my feet. So, ang salita andi dito. Kaya sabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Why? Sabagat yung kanyang salita ay nasa sa atin. Are you with me? Then, ito po'y kitang-kita mismo ng mga spiritual na bagay. Right? Ano po yon? Yung mga devil, no? Nare-recognize tayo ng devil. Kaya nga, sa totoo lang kapatid sa Panginoon, kaya huwag kayong magtataka kung bakit tayo mga nasa message ang kung sino po yung mga nasa mga katotohanan, sila yung punong-puno ng mga suliranin. Sila yung pinag-uusig. Sila yung mga nasa ilalim ng persecution. Sila yung mga madalas nagkakasakit. Sila yung laging nandoon sa candidate sa mga kasamaan. Sa troubles na ito, sa temptation. Why? Sapagkat recognize tayo ng kaaway. Amen? Oo, kasi bakit ka mo? Kasi lalarawan ito sa atin. No? Ito po ay lalabas ito sa ating buhay. Amen? So, hindi po ito patungkol sa temporal nating taglay. Kundi habang ikaw po ay, sabi nga, kumakain ng bread of life, which is word. Diba? Ganun, diba? Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang nalang sa bibig ng Diyos, ng Ama. So, habang lumalago po tayo, habang kumakain tayo, ay nagliliwanag ang kapahayagan sa atin. Yeah? No? At sa liwanag na ito, dito tayo na-identify ng kaaway. At remember, ang kaaway, ulitin po natin ito para mas lalong ma-develop talaga tayo. Yung kaaway, may access pa yan dito. Right? May access siya sa financial, may access siya sa kaguluhan, may access siya sa karamdaman. Kayang-kaya niya magbigay kasi sa kanya pa yan. Di ba? Sa kanya yan. Oh, ang matindi nga ang devil. Bakit kamo? Kasi yung minsan pag hindi kanya talaga kayang madaya sa mga ibang paraan, minsan gagamitin ng devil yung mahal mo sa buhay mismo. Yung kung sino yung mahal na mahal mo, yan ang gagamitin sometimes ng kaaway. No? Because our trying hard ngayon si devil. Dahil alam niya talagang wala na siya halos time. Right? Kaya ang ginagawa niya na lang sa final hour na ito is yung kanyang mga access sa mundong ito, yung tatawag na 7 pillars of society. Dito niya pinapakilos talaga to deceive, no? To deceive many sa mga culture, sports, right? Family, church, no? Tapos sa monetary, ang dami yan. 7 pillars of society po yan kung titignan po ninyo. So, yung mga science, technology, kasama po yan sa pillar of society. Hawak niya yan. Hawak niya yan. Kaya nga, di ba, sa huling-huling panahon, before po nagtatawag na Great Tribulation, is ang tinatawag na the rising of Antichrist, the one world religion, one world government. So, silang huling-huling, yung huling-huling mamamayag pag ito. Before yung Great Tribulation na ito. And after that, yung tatawag na Millennium Reign. Right? Yun na yun. No? Pinakahuling-huli. Kasi ulitin mo natin, di ba? Pabalik na kasi ito eh. Yung Millennium Reign, ito po yung naudlot na honeymoon doon sa Garden of Eden.
'Di ba? Kasi minention naman po ang linaw-linaw na sinasabi. Yung second Adam, which is Christ, at yung second Eve, which is yung kanyang church. 'Di ba? Ang tawag diyan ni Brother Branham is bride of Christ. So, yun po yung pabalik na po yun. Kaya, di po ba, before ng yung sa Garden of Eden, ang nagpinakahuling-huli noon, ay pinaka second no sa sa kaganapan po ng Garden of Eden ay yung tinatawag na yung Babel, Story ni Babel. Right? So, yun eh, 'di ba? Kung titignan po natin yung paglabas nila Adam and Eve doon sa Garden of Eden, yung kwentong dumaan noon, nagsimula po sa tatawag na Babel, yung story ni Babel, yung panahon na ang mga tao ay nagkakaisa. Isang lingwahe, isang pangunawa, isang salita lang sila, 'di ba? No? Bago po ginunaw ng ating Panginoon. So sa huling-huli pabalik ngayon, magkakaisa na naman yung mga tao sa pamamagitan po ng one world religion, one world government. And then darating na po yung millennium. Tribulation, then millennium. Kaya pabalik po talaga ang kung babasahin po natin, kung makikita po natin. Kaya sabi talaga ni Solomon, walang bago sa mundong ito. Kung ano ang nagaganap ngayon, naganap na yun noon. Di ba? At magaganap pa. So, ito po yun. Kaya, be wise like a serpent, but be gentle like a dove. Sabi ng ating Panginoon. Di ba? Bakit ka mo? Kasi dapat understood po natin lahat yan. Alam natin lahat dapat yan. Kumpirmado po talaga dapat na sa atin po sinasaysay po ito ng ating pananampalataya. Dapat po nagsasalita yung ating pananampalataya sa kabuuhan ng kapahayagan ng ating Panginoon sapagkat ando doon, no? Yung tatawag na manifestation ng authority ng ating Panginoon sa salita, kapahayagan na naka-impart sa ating pong pananampalataya, which is sa ating mga puso. Di ba? Amen? Okay. So, sabi nga dito, no? We are formed to the word image to be a partaker of the word. O, tingnan niyo po, no? Kabahagi ng salita. O, kaya nga tayo, spoken word body. Sabi nga ganun, ano? Tayo binigkas na katawan. Feed on the word by being predestinated since the beginning. Feed of the word. Sabi nga nun, by being predestinated since the beginning. So kaya kapatid, ang ating pagkain talaga, salita. Amen? Oo. Bakit may mga tao na nagpupursige sa mga bagay na pang-temporal, mga pagkain pang-temporal? Kasi andoon po ang kanilang understanding na kinakailangan nila kumain ng malulusog, yung masustansyang pagkain. Amen po ba? Di ba? Kahit ang isang tao kumain po, baba, yung kanyang araw-araw na menu ay nakalapat sa tinatawag na standard para maging masigla yung pangangatawan. Di ba? Meron mga ganyan, ang tawag yan, mga health conscious. Right? Pero kahit gaano po ang consciousness ng isang tao sa kanyang kalusugan, eh kung hindi nga siya mamamatay sa sakit, mamamatay siya sa aksidente, mamamatay siya sa mga sakuna. Yun po ang kaya nonsense din kapatid na masyado nating maging concern sa ating health. 'Di ba? Sabi nga sa isang science, sa isang doktor sa totoo lang yung COVID yung mga bystander, mga scavenger na lalayag dyan sa may dala-dala mga sako. Sila pa yung mga malulusog. Hindi tinatamaan ang karamdaman. Pero kung sino pa yung mga talagang may mga aircon, may mga kaya, mayayaman, sila pa yung tinatamaan ng COVID, right? Hindi niya napansin, di ba? Yung COVID time, yung mga natutulog sa kalye, hindi nga mga naka-face mask, pero buhay na buhay. Pero yung mga natutulog sa aircon, yung mga kumakain na masasarap, sila yung mga namamatay, affected ng COVID, right? Kaya kapatid, kahit gaano ang concern natin, kaya sabi ng ating Panginoon, no, huwag kayong masyadong maging concern, no?
Ang sabing mayroon po yun ang ating Panginoon, sabi ganun, ang mga nag-iingat ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Subalit ang sino man mag-alin ng kanyang buhay para sa akin, ay siyang tatanggap nito. O tingnan niyo po, di ba yung parable ng ating Panginoon yun, o kanyang kapahayagan po ito. Right? Ang siyang mag-ingat ng kanyang sarili, ang siyang mawawalan nito. Amen? Yung very concerned sa kanyang health na talagang kinakailangan kumpleto ang kanyang tulog sa isang araw. Kinakailangan mga nasa 8 hours, no? 10 hours ang kanyang tulog. Si Brother Dave, anong oras ka natutulog? Di ba? Di ba? Mga ganyan, di ba? Pero kapatid, kahit 3 oras, ako nga sa totoo lang eh. Minsan 3 oras lang ang tulog ko sa isang araw eh. Sa 24 hours na binigay sa akin ng ating Panginoon, sometimes 3 hours lang ang tulog ko. Pero still, no? Pinagpapala ako ng Panginoon, kaya inaabangan ko, Panginoon, gigising pa kaya ako bukas? Di ba? Anyway, kaya nga po, ulitin po natin, talagang nasa ano ko po yan sa pananampalataya. Hanggat hanggat hindi ko pa ma-accomplish ang purpose ng Panginoon sa akin bilang bahagi ng nobya, I think talagang sure po ito na ang Panginoon po mag-iingat sa akin. Right? Ganun din sa inyo. Hanggat hindi pa po nailalarawan o nailalapat ng tama ang ating mga pananampalataya o hindi pa naipoposisyon ng tama ang ating mga pananampalataya bilang predestinado ng ating Panginoon, hindi kanya patutulugin sa lupa. Right? Kaya pag matulog ang isang predestinado, ang isang nobya sa lupa, knowing na yun. Alam mo na yun. Right? Na tapos na ang lahat ng kanyang kampanya. Kaya sabi ng Panginoon, it is finished. It is done. Right? Natapos niya na ang kanyang physical. And you are the body of Christ. Right? Diba? Kung paano sinabi, it is finished. Ibig sabihin, before na ilapat ko ang aking mga mata, tamo si Pedro, no? Tamo si Paul, no? Sabi niya, natapos ko na ang aking takbuhin. Diba? Nakamit ko na ang premyo ng aking paglilingkod. So, ganyan po yun. Mare-recognize mo yun. Right? No? Kaya, gusto ko pag lumapat bago lumapat ang aking mga mata, bago pumikit ang aking mga mata, bago humiwalay ang aking kaluluwa, aking physical na pangatawan, masambit ko man lang, it is finished. It is done, my Lord. Amen? Opo. Okay. So, tingnan niyo po, no? You see that little spark of life that you had in you from the beginning. Tingnan niyo po, no? So, sabi, nakikita niyo ba yung maliit na kisap dyan? Yung spark, yung pagkisap ng buhay na sa inyo, sabi gano'n, sisimula pa ng una. Alam niyo po, ang identification dyan ng pagsasabi ng propeta, yung spark ng buhay, yung nagagalak ka, na parang excited ka sa pakikinig ng salita, yun yung spark. Yun yung merong maliit na pag-alam ng buhay, na pag-excited ka sa oras ng pakikipagtipan natin sa ating Panginoon. Pag tayo po excited, yun ibig sabihin, spark of life po yun. Right? Yung po ay, sabi nga no, yung kisap ng buhay na sumas atin. Why? Sapagkat yun po ay salita ng ating Panginoon. Galing tayo sa salita. Kaya dapat excited tayo sa salita sapagkat tayo po ay galing sa salita. Amen? When you started your journey, sabi nga nun, tingnan niyo po yung journey, hindi po yung bukas mo, may lalakbayin akong hindi. Yung journey po natin, spiritual journey po natin. Kaya tandaan po natin, meron tayong dalawang journey na ginaganap. Yung physical, temporal, right? At saka yung spiritual, di ba? Kaya nga, kapatid sa Panginoon na si Brother Branham, may 3 Exodus na inaaral siya, right? First Exodus, yung literal, going to promised land, right? Then si Jesus, yung second Exodus, si Jesus, amen po ba? Yung kanyang paglalakbay. At
siya po ay bumalik na rin sa ano, di ba? Then, dito po yung Exodus natin, tayo po yung nobya. Amen? Patungo po sa rapture. Yung po yung Exodus. Kaya ngayon, spiritual journey po natin ito. Right? Itong ginagawa po natin na pag-aaral sa salita ng Panginoon, spiritual journey po ito. Di ba? Aanihin natin yung malusog na pangangatawan. Guwapong mukha at magandang mukha. Kung ang ating kaluluwa naman ay malnourished. No? Kulang na kulang sa pagkain. Okay. You join this church and join that church. You try this and that, nothing satisfied. Diba? Yan ang tao. Ang tao kasi likas talaga na walang contentment, walang pagkakakontento. Right? Tingnan niyo po, no? You join this church and join that church. You try this and that, nothing satisfied. That's right, sabi niya. But one day, you just recognize it. Ayan. Isang araw, makikilanlan nyo ito. Kapag kakakilanlan nyo ito. Amin po ba? Ano po yun? Yung spiritual journey po natin. Hindi yung spiritual journey na hahanap ka ng ibang church, di ba? Kasi may mga, ang alam nila, naku, di ba? Katulad yung viral ngayon na babaeng pastor, ba yun na? Di ba? Di na ako. Di ba? Oo, hindi yung ganun na, di ba? Ginagamit pa yung social media para mambuli. Oy, pambubuli yun ha. Yung ganun ginagawa. So, apektado yung ano, buti di lumalantad yung, di ba? Pag lumantad yun, lagot yun kasi merong ano ngayon sa pagbubuli. May patas tayo dyan. Pero praise God, ano? Kaya nga, dito kasi mali talaga eh. Di ba? Maling-mali. Pag mali ang simula, asahan mo walang bungang tama yan. Yeah? Pag nagsimula sa mali, ang bunga niyan, mali din. Kasi kung ano ang puno, siya yung bunga. Sabi nga ng ating Panginoon, no? Kung anong puno, siyang bunga. Sabi naman ni Brother Branham, ang sunfish hindi po pwedeng bunga ng orange. Right? Di ba? So, kung ano yung puno, siya yung bunga. Kaya nila nagagawa yung pambubuli na ganyan. Mali nga eh. Di ba? Mali nga yung kanilang paglilingkod. Sabi, bawal ang babae na mangaral. Pero dahil nga likas talaga sa babae yung ganyan mga ugali, tingnan mo lumalarawan, lumalabas na na-identify sa kanilang mga kilos, sa kanilang gawa, sa kanilang pamantayan, nakikita. O, tingnan mo yung nangyari, di ba? Ano talaga siya na, ano tawag po doon? Nabash siya ng gusto ngayon. Di ba? Nabash siya ng gusto. Why? Kasi, tandaan niyo po kapatid, mas magandang mabash ka kung talagang totoo ang ginagawa mo. Right? Di ba? Kaysa mabash ka na, ayan nga, hindi maganda. Okay, balik na po tayo. Punta na po tayo sa ating pong main topic. Ang topic po natin, ulitin ko po, no? Word of prophecy in connection with curses and blessings. Word of prophecy, tandaan niyo po, no? Yung kapahayagan o salita ng propesiya na may kaugnayan sa mga sumpa at mga pagpapala. Okay. Dito tayo sa ating pong Bible reading. Makinig tayo. Revelation chapter 1 verse 3. Tingnan muna, unahin po natin ito, no? Sabi, blessed, makinig kayo, blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy. So, tingnan niyo po, propesya. Posibleng maging mapalad at maging sumpa ang sinuman sa pamamagitan ng mga propesya. Pag sinabing propesya, alam niyo naman po, ang may dala niyan, prophet. Hindi masasabing propesya pag ang isang tao ay pastor o hindi. Right? Kaya nga may fivefold ministry. Right? Merong fivefold ministry. May kanya-kanyang trabaho ito. Kanya-kanyang offices ito. Kaya nga merong apostle, di ba? Prophets,
evangelists, pastors, and teachers. So, meron niyang designated na mga person. Meron tong individual person na merong taglay-taglay na kakayanan upang gumanap no, ng tungkulin yan. Pag pastor ka, right? Hindi ka po pwedeng magpropesiya. Pastor ka eh. So, kung sa iyong pagkakakilala, pastor ka, hindi ka po pwedeng magpropesiya. Yeah? Kaya nga, fivefold ministry. Di, ikaw ng ano, di ba? Mangyayari, paano yun? One-man band. hindi po pwede na one-man ministry. Right? Meron po ito. Kung teacher ka lang. Di ba? Kaya sabing ganun, may gift of healing eh. Yung pastor, kung wala po siyang gift of healing, pastor lang talaga siya. At mayroong nakalagay na tao para manalangin sa kagalingan. Right? Amen? Amen. So, kaya sabi dito, no? Galing tayo. And keep those things which are written therein, for the time is at hand. So, tignan niyo po, no? Binigkas dito yung pagiging mapalad. Tignan niyo po, no? So, in other words, pag ikaw o ang isang tayo bumabasa, di ba, no? Sino yung bumabasa? Madalas na papakinig, mga pastor, mga preachers, di ba? Kasi yung prophet, hindi naman bumabasa yung prophet. Kasi edible voice yun at minsan sa vision, minsan sa dreams. Nagpapahayag, ito yung kaibahan. Ang prophet, hindi siya nagbabasa, kundi kapahayag and vision. Yun ang kanyang binibigas galing sa pangitain. Galing sa tinatawag na kaisipan ng ating Panginoon. Direct yun. Pero itong bumabasa, yung binabasa niya ay propesya. At sabi, hear the word. Dalawang tao ito. Yung bumabasa at yung nakikinig ng salita. Tayo mapalad tayo. Akong bumabasa at kayong nakikinig. Kaya sabi nga blessed is he, singular, individual ito. Blessed is he that readeth. Sino? Ako. Mapalad ako. Sabi ganon, di ba? Then, and that they hear. Ayan. Nakikinig ng kapahayagan ng salita of this prophecy. So, tingnan niyo po, yung dapat palang mapakinggan para maging mapalad ang tao ay hindi po yung tatawag na doktrinang pang-temporal, kundi propesya. And keep those things. At nag-iingat na mga bagay na ito. Amen? Yung mga nag-iingat ng bagay na ito. Right? Bakit sinasabi mag-iingat? Kasi matapos mong mapakinggan, are you with me? Matapos mong mapakinggan ng kapahayagan, at ito ay nagkaroon ng tinatawag na pagsasabuhay. Kaya nga tawag doon, and keep those things which are written therein. Pag sabing keep, iniingatan. Di ba? Masusi mong iniingatan. Pag sinabing iniingatan, concern ka. Right? Di ba? For the time is at hand. Malapit na mangyari ito. Ano yung malapit na mangyari? Yung propesya. Yung mga bagay na napapakinggan natin ngayon na galing po sa propeta. Alam mo pa, pagpalagay na natin, tingnan niya na, kasi maraming ayaw mo naman, si Brother Branham, wala yan. Brahmanis, wala yan. Ang linaw-linaw, sabi, propesya ang papakinggan. Magiging mapalad ng isang mananampalataya kung anyang papakinggan ay propesya. Ngayon, yung mga pastor sa denomination, anong propesya ang pinapakinggan? Hindi, pangangaral sa kanila eh. Di ba? Socialism ngayon kanilang pangangaral eh. Pang-temporal. Kung paano makisama, makibahagi, kung paano yung tatawag na
ebanghelyo ng pang-temporal na ito na kinakailangan maging mabait ka. Kinakailangan, Dave, lagi kang aatin para makakarinig ka ng Word of God. Ganun lang sila. Amen? Pero ang linaw, ulitin po natin to ha, propesya ang kinakailangan mapakinggan ng tao. At ang nagbabasa, apat. Ano 'yon? Apostle, 'di ba? Pastor, teacher, evangelist, ito 'yan. Kasi yung kanilang pinapakinggan at binabasa galing sa prophet. Nakita nyo, malinaw ano? 'Di ba? Nagbabasa tayo, no? 'Di ba? Nagbabasa tayo. Eh, paano 'yan mga 'di ba? Okay. Dito tayo sa Revelation chapter 22 verse 18. Itong Revelation chapter 1 po to, no? Kaya nga Alpha, Omega. Chapter 1, beginning ng Revelation, Book of Revelation, Apocalypse, Book of Apocalypse, sabi nga ganun sa Greek, no? Then, chapter 1, then yung Revelation 22, last. Nakita nyo? Panimula at sa pinakahuling-huling kabanata. Anong sabi? Binigkas pa rin ito, no? Sabi nga, for I testify unto every man. Revelation 22:18. Pakinig tayo. For I, si John the Divine ito yung nagsasalita John the Divine ito. For I testify unto every man that heareth the word. That heareth the word. Na siyang nakikinig ng salita. Of this prophecy na naman. Of this book. Tingnan nyo, no? Sa verse 1, sa chapter 1, prophecy of this book. Right? Pagdating dito sa chapter 22, pinaka-last chapter ito, prophecy na naman. Kuya, nakita nyo? Prophecy na naman. I testify, nagpapatotoo siya, unto every man, sa bawat tao, that heareth the word of this prophecy of this book. Tingnan nyo silang mga address sa lahat ng tao na nakikinig sa propesya. Ibig sabihin, yung nakikinig, ibig sabihin, napapakinggan na nila ito. Then, if any man shall add, ang sinumang tao na magdagdag unto these things, sa mga bagay na ito. Anong magdadagdag? Mga propesya. Kaya nakakalungkot yun, di ba? May nagpropesya sa atin, ano? Di ba? Pabahay. Di ba? Sabi gano'n. Sabi gano'n ng babae. Sa Pilipinas, ang luluklok na presidente. Di ba? Yung isang tumakbo na isang president na isang napakalaking organisasyon. Ikaw ang magiging presidente ng Pilipinas. Natalo. Sabi ko, hindi, nagbago yung isip ng Lord. Kaya nga mali. Right? Mali Di ba? Sabi ganon. If anyone shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Tignan nyo, no? Kasi may mga nakasaad sa ating na mga nabasa, may mga nakasaad dito. Ano yung nakasaad dito? May 7 mangkok ng puot ng Diyos. Tingnan nyo idadagdag 7 plagues ang nandito. Idadagdag. Sa kanilang standard ng buhay niyan, parang wala pa naman, ano? Parang wala, ano? Parang walang nangyayari. Meron nga kay Brother Branham, nakipag-usap, di ba? Sabi, Brother Branham, sabi niya, tingnan mo ang buhay ko. Hindi ako umaatin sa simbahan. Hindi ako nagdadasal. Di ba? Hindi ako umaatin ng church. Pero tingnan mo yung buhay ko. Masigla, mayaman. Meron akong maganda ang buhay ko.
Sabi, yan ang akala mo. Di ba? Yan ang problema. Yan ang tinatawag na elusive things na bagay ng mga tao. No? Yung kanilang mga ilusyon ng mga taong ito na katulad yung mga atheist, di ba? Basta gumawa ka lang na mabuti, okay na yan. Di ba? Yung mga atheist, ganun sila. Pero wala rin. Di ba? Ganun at ganun din. Kahit anong buti ng tao, sabi ganun, hindi yan na magiging kanyang ticket para po sa salvation. Di ba? Sapagkat hanggat ang tao nandito po sa mundo, hindi counted ang kanyang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Di ba? Di ba? Kasi sa atin ganun, kahit yung kanyang pagiging mabuti pala. Kasi isa lang ang righteous natin ng Lord, di ba? Di ba? Hindi magiging basis ng sinumang tao ang pagiging mabuti, no? Philanthropo at namimigay ng sa mga mahihirap, hindi yan na magiging basis para maligtas ang tao hanggat buhay siya. Then pagdating doon sa white throne, doon yung aalamin. Yun doon titignan yung kanyang mga nagawa. Brother nga Dino. Doon titignan. Pag nawala tayong lahat na dito, lahat ng tao na wala na. Kasi, Dave, walang matitirang tao rin sa mundo. Lahat mamamatay. Lahat ng tao pupunta doon sa may-ari ng buhay. Maski ikaw. Pupunta ka rin sa kanya, haharap ka sa kanya. Di ba? Paano yan pag makikita ng Diyos na andi dito yung simbahan, hindi ka naman nagsiserve. Di ba? Ganun si Brother Dino. Di ba? Dapat i-active niyo yung buhay niyo kasi panandalian lang yan. Ilan taong ka na, Brother Dave? 14. Habawa, pagpalagay natin, naging 80 years old ang buhay mo. Hindi magiging makabuluhan ang isang buhay ng tao kahit naging 80 years kung hindi niya nasumpungan ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Walang kabuluhan ang kanyang buhay kahit napakahaba ng buhay pa. Yes, bakit ka mo? It's based upon the experience, right? Experience saan? Sa Word. Hindi experience na sa mga bagay na nangyari sa hindi yan ang counted. Ang counted yung experience mo sa Word. Kung paano gumanap ng tama sa buhay mo, yung pinaniwalaan. Right? Amen. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Nakakatakot po ito. Idadagdag sa'yo ang tinatawag po na mga sumpa. Di ba? Mga sakuna, dilubyo sa buhay. Okay. Sige po. Kunin ko na lang po itong isang quotation, no? Sa The Patmos Vision, ito po yung tinatawag po na spoken word. Sabi po sa paragraph 70, now, whoever reads, it is blessed. Is that right? Sabi ng prophet. If you cannot read, even who hear it read, it blessed. Kahit hindi ka nagbabasa, pero ikay nakikinig, mapalad ka pa rin. Right? Now, it starts off with a blessing to those that even sit and listen at it being read. And it curse upon anyone who will try to add anything to it or take anything away from it. O tingnan niyo po, no? Sa mga nakikinig, nagbabasa at nakikinig, pagpapala, biyaya ito. Pagpapala ito. Ganyan po, no? Pero, to those, curse upon, sabi ganun, no? Hallelujah. And start off with a blessing to those that even sit and listen at it being read. And it occurs, and it occurs upon anyone who will try to add anything. Sumpa sa sino man na siyang magdadagdag sa mga bagay na ito. Right? Then take anything away from it at kukunin. O, di ba?
Oo, wala na. Ano na yan eh. Yung pagpapahaba ng buhok noon pa yan. Ayun na yun. Example lang yun ha. Diba? Written yun eh. Diba? Written yun eh. Naisulat yun, naitala yun. Hindi po pwedeng sabihin na, ay kasi noon pa yan. Ngayon, ang pwede na kasing ganito dahil na modern na tayo. Eh, kasi tao modern. Pero sabi ng ating Panginoon, I am changed not. I am the God. I am changed not. Ako ang Diyos, di ako nagbabago. Ang tao pabago-bago. Ang panahon pabago-bago. Di ba? Ang sistema pabago-bago. Pero nananatili siya na makapangyarihan. Hindi siya nagbabago. Kung papaano siya gumawa, kung ano ang sinabi niya, yun ang mangyaya. Yun ang matutupad at masusunod. Right? Then, if the Bible plainly reveals that Jesus was the Almighty God, eto na, yung mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay makapangyarihang Diyos. Tingnan niya, basahin ko ulit, Then if the Bible plainly reveals that Jesus was the Almighty God, then woe unto him that will take it away from there. Sumpa para sa kanila na magbabago ng salata na yan. O, tingnan nyo. Nakakakilabot ito, kapatid. Nakakakilabot po ito. Alam nyo, maraming mga tao hindi aware sa ganito eh. Oo, hindi aware. Maraming mga tao na baliwala lang sa kanila. Basta sila may sinasamahang simbahan, okay lang sa kanila. Pero hindi yun. Patungkol ito sa propesya. Patungkol ito sa naitala na nakapahayagan. Dito nakasalalay kung sino ka tao pagdating ng takdang panahon. Right? Okay. Sabi ganun. Yeah. It's a revelation. Kapahayagan yan eh. Whosoever shall add anything is the complete revelation. Complete revelation na yun eh. Wala nang dapat idagdag. It's God's last book. His last word. Right? Sabi, and any revelation that comes contrary to that is of a false prophecy. Pag anumang pong kapahayagan na taliwas sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun daw ay tinatawag na false o mali. Hindi tama. Okay? It isn't God because this is truth. Tignan niyo po, no? Hindi yun sa Diyos eh. Hindi yun, thus saith the Lord. Di ba? Kasi, tignan niyo yung prophet of thus saith the Lord. Thus saith the Lord. Sabi nila, ay si Jesus, prophet lang si Jesus eh. Eh bakit mo sila kung prophet si Jesus, lalabas sa kanyang bibig, thus saith the Lord. Eh prophet siya pero hindi siya prophet eh. Ang sabi niya, I and my Father are one. So, saan yung propeta doon? Tapos nung sinamba siya, di ba? Sabi, wag niyo hayaan niyo lang siya, right? Lumuhod sa kanyang babae, hayaan niyo lang siya. Sinamba siya, hayaan niyo lang siya. Pero yung angel, nung niluhuran nito ni John the Divine, sabi, wag mong gawin yan dahil kasi kagaya mo rin akong lingkod ng Diyos. Angel yun na. Hindi siya nagpasamba. Pero marami mga tao sumasamba sa anghel. Di ba? Tingnan mo. Nakakalungkot. Di ba? Pero si Jesus sabi ganyan, no? Siya yung Almighty God. Amen? Revelation, napahayagan na yun. Bakit ka mo? Kasi Isaiah chapter 9 verse 6 yun. Para sa atin, at us, di ba? Para sa atin, ipanganganak ang isang lalaki. Di ba? At siya'y tatawaging makapangyarihang Diyos at kamanghamanghang Ama. Di ba? Kamanghamanghang at makapangyarihang Diyos, rather. Tatawaging kamanghamanghang Ama at makapangyarihang Diyos.
Tingnan nyo, ipanganganak ang lalaki, tatawagin siya na makapangyarihan Diyos kamangha-manghang Ama. Tingnan nyo. Oh, ipinanganak nga. Sino yung ipinanganak? Sa sabsaban. Si Jesus, saan galing? Kay Mary at kay Joseph? Hindi. Anong sabi ng angel? Kay Mary, lililiman ka ng Espiritu Santo. Ang sabi niya, God is Spirit. O, tignan nyo. So, kaya yung ipinanganak na yun, kamangha-manghang Ama, makapangyarihang Diyos. Yun yun. Hindi galing sa specimen, hindi galing sa uri ng lalaki. Tayo, tao, pwede. Dahil merong nagsiping, may nagmahalan na babae at lalaki at naging bunga tayo. Yun ang tao. Pero si Jesus, ipinanganak galing sa Espiritu Santo. Ay, anong kapalagay mo doon? Anong iisipin mo doon? Tao pa rin? Di ba? Na-identify siyang tao sapagkat nagugutom, napapagod, natutulog, nahihirapan. Kagaya yung natutulog siya, yung tumawid sila sa, di ba? Sa dagat. Sa gitna ng dagat, malakas na ulan. Halos mataob na yung kanilang bangka. Anong sabi ng mga anghel? Ng mga apostles? Panginoon, gumising ka, hindi mo ba alam? Tataob na tayo. Yung ginigising, pagod na tao na pisikal. Pero nang bumangon si Jesus, sinawa yung hangin, sinawa yung alon, hindi na tao yon. Tinig na yun ng Diyos, kaya pati yung nature, sinusunod siya. Kasi Diyos yun eh. Nakita nyo? O, sige nga. Di ba? Hello? Kasi simple lang naman. Di ba? Kaya hindi na nila dapat na ipaghambing pa si Muhammad at saka si Jesus. Kasi si Muhammad prophet, si Jesus prophet lang daw. Eh si Muhammad di naman babalik eh. Eh si Jesus babalik. Di ba? At saka mismong Quran, di ba? Tinetestify na si Jesus virgin birth. Pag sabing virgin birth, something different. Di ba? Di ba? Oh, si Muhammad, may asawa. Di ba? Maraming asawa daw. Di ba? May mga magulang. O, galing siya doon. Si Jesus, Brad, hindi siya galing sa tatay. Kaya nga, gene of God siya, hindi siya gene of man. Di ba? Lahi siya ng Diyos dahil ang dugo niya galing sa Espiritu. Si Muhammad galing sa tatay niya dahil merong nag-asawa. No? At siya ay naging bunga. Tao yun. Hindi malinaw na. Wala na tayong pag-uusapan po dyan. Kilala na natin yan. Di ba? Kasi yung mga nagsasabi na si Jesus ay tao lang siya. Maraming may, dito nga eh, naghanap yung relihiyon na yan. Tao lang si Jesus, tao lang. Sino si Jesus? Tao. Tingnan nyo. Kalapastanganan. Sabi sa Biblia, ang hindi kumikilala sa anak, hindi kumikilala sa ama. Oh, di ba? Ang sino mang hindi kumilala sa anak, hindi rin kumikilala sa ama. Eh, sino yung ama nila? Eh, sabi sa Biblia, may ama ng sanlibutan. Di ba? Eh, sabi nga ni Jesus, Diablo ang yung ama. May, ama rin pala yung Diablo. Kasi sabi ni Jesus eh, Diablo yung ama. Sapagkat kung siya ay nagsisinungaling, likas sa kanya ang pagsisapagat siya yung ama ng kasinungalingan. Pag sinabing ama, siya yung author ng kasinungalingan. Sino ba yung sinungaling doon sa garden, sa family ni Adam and Eve? Sino yung sinungaling? O, si Cain. Siya yung unang-unang nagsinungaling. Written yan. Mali ko ba kung saan, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid na bunso? Mali ko nasaan siya. O, nagsinungaling siya. Hinahanap sa kanya.
Kaya minsan pag ano, uy, huwag mo sasabihin ha, na ganito, ganito. Pag hindi nagtanong, okay ka. Pero pag nagtanong yan, sasabihin natin. Di ba? Di ba? Kasi makinig kayo, pag ang pagsisinungaling, covering ng mali. Pero pag tinanong ka, sabihin mo yung katotohanan. Pero pag hindi ka tinanong, oh, good for them. Hindi ba? Oo. Ganun po yun. Para iwas ka, nasa gitna ka. Di ba? Ganun po yun. Okay. So, tingnan niyo po. And remember, this is the only book in the Bible that Christ endorsed himself. Yung Revelation Book of Revelation, di ba? In-endorse niya ang kanyang sarili. Think of that. The only book is the revelation of himself. The only book that he set his seals upon and put his blessing and his curse. Tignan niyo po. Di ba? Siya yung naglagay ng selyo. Kasi siya yung nagbukas eh. Walang makakapagbukas kundi yung naglagay. Di ba? Di ba? Di ba? Kaya nanangis ng nang di kawasa itong si John the Divine eh. Dahil lahat ng mga blessed things sa langit, tumingin sa langit, nagtitinginan sila. Kasi may nakita silang aklat na miselyo. Na ito yung napakahalagang aklat na ito. Ito yung pinaka-final talaga. Nandito talaga yung kwento ng buong mundo at buong langit at lupa. Kinakailang mahayag yan. Kasi nandiyan yan nakatago din yung salvation at redemption. Tapos taglingiyunan sila. Walang nakita sa langit. Tumingin sila sa lupa. Walang nakita sa lupa. Tumingin sila sa ilalim ng lupa. Wala rin nakita sa ilalim ng lupa. Kaya nanangis itong si John the Divine. Pero sabi nga no, may tinig naman, no? Huwag kang manangis. Weep not. Here, the Lion of Judah. Oh, di ba? Di ba? Oh, the Lion of Judah. Right? Tingnan nyo. Kaya makikita po natin dito na si Jesus din talaga po siya. Siya yung gumanap ng lahat ng bagay. Amen? Ang sabi nga the only book that he set his seals upon and put his blessings and his curses. Curses, nilagay niya doon sa kanyang kapahayagan. Blessing to those who will receive it. Pagpapala sa kanilang mga tumanggap. But the cursing for those who will not receive it. Ayan. Sabi, biyaya, brother, biyaya sa kanilang mga tumanggap. Pag sinabing tumanggap, hindi nag-alinlangan. Hindi nag-isip ng kung ano paman. Kundi kung ano yung puro na sinasabi, tinanggap niya. Pero, curse to those who will not receive. Yung hindi tumanggap, yung nagsabi, di yan, kasi ganito na lang yan eh. Kasi wala na yan, noong pa yan eh, dito na. Ito, modern na tayo, yun ang hindi tumanggap. At sumpa daw sa kanila. Right? Yun ang malinaw. Ang pagtanggap at ang pagtanggap at ang pagtanggi. Yun po yung nakalagay. Pag ang tanggap, pag sinabing pagtanggap, hindi ka mag-iisip ng ano pa mang bagay doon. Hindi ka maniniwala behind sa kung ano ang sinabi ng Revelation. Revelation na nga eh. Di ba? Ayun na nga yun eh. Pero, sumpa sa kanila, kinig tayo, na hindi gumanap ng buo. Ang sabi doon ay tatawag na borderline Christian. Hindi tumanggap. Hindi naranasan ang kabuuan ng salita. Right? Amen. So, purihin po ng ating Panginoon. Hanggang dito po muna. Samahan niyo po ako manalangin, mapagpalang Diyos. Minsan pa ay muli ka naming pinupuri at dinadakila. Kayo na Diyos na kamangha-mangha. Kayo na Diyos na matuwid. At Diyos na walang itinatangi. Sa oras po na ito ay patuloy kitang itinataas bilang pagpapasalamat at pagkilala sa kabutihan mong taglay sa amin, Panginoon.
sa mga kapahayagang ito na pinapapalooban ng iyo pong bendisyon, Panginoon. Kung kaya, Ama, nagtitiwala po kami na ito po ang maghahatid po sa amin sa ganap na pagkakaunawa sa daan ng iyong katuwiran, sapagkat ang mga kapahayag mong inyo pong nilapatan ng bendisyon ay nagbabago ng aming mga pag-iisip, nagbabago ng aming buhay, nagbabago ng aming mga pagdidesisyon. Maraming salamat po. Patuloy po kayo magpagaling ng bawat karamdaman ng iyong mga lingkod. Patuloy ko mag-provide, Father God, lalo na po sa mga pang-financial na pangangailangan, sa mga lakbayin, Panginoon, ng mga lingkod mo sa iba't ibang panig ng mundo, sa larangan ng may kaugnayan sa iyong kaluluwalhati. Panginoon, kundi to provide, sapagat alam po namin, you are obligated, Father God, sa lahat ng aming mga pangangailangan pang-temporal. Maraming salamat po. Bless this ministry, Father God. Continue to provide, Father God, ang mga facilities, ang mga bagay pa po na kakailanganin, Panginoon, para po sa mas ikabubuti ng iyo pong piniling mga mananampalataya na bahagi ng nobya. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. God bless you all. Praise God.